Dumating ang puting pick-up na may plakang Banyaga sa probinsya. Huminto ito sa gilid na makitid na daan, kung saan ang lupa ay kulay tsokolate at ang damoy basa pa mula sa ulan. Sa gitna ng malawak na sakahan, nakatayo ang isang maliit na bahay na yari sa kahoy at yero. Nasa may bakuran si Reven Salgado. Nakayuko habang inaayos ang tali ng isang sako ng palay. Maputi ang alikabok sa kanyang palad. Nangingitim ang kuko sa kakahawak ng lupa. Nang marinig niya ang pag-andar ng makina, huminto siya at tumingala. Tumama sa kanyang mata ang sasakyang hindi pamilyar sa lugar. Lumabas mula sa pick-up ang isang babae. Siya, si Maylis Corvara, ang bilyonaryang babae. May dala itong folder sa kaliwang kamay at cellphone naman sa kanan. Good morning. Bungad ni Maylis. Ikaw si Reven Salgado, tama? Hindi agad sumagot si Reven. Tumayo siya ng diretsyo. Pinunasan ng kamay sa kanyang pantalon at tumingin sa babae. Depende kung para saan. I'm Maylis Corvara. Binili ng kumpanya ko ang lupang ito. Gusto ko sanang makipag-usap. Makipag-usap? Ganito na ba ngayon? Bibili kayo ng lupa. Tapos sasabihin niyo usap lang? Lumapit si Maylis ng ilang hakbang, pero maingat na iniwasan ang malambot na putik. Hindi ko intensyong mang-insulto. May plano kaming pang-agrikultura. Hindi ka naman namin basta paaalisin. This is my home. Bahay ko to. Dito ako lumaki. Dito ako nagtanim, kahit tag-init, kahit baha, tapos sasabihin niyo hindi basta. Alam kong mahirap tanggapin. Pero may mga papeles at legal na bentahan. I'm here to explain, not to threaten. Legal. Lagi naman legal kapag may pera. Tumahimik sandali si Maylis. Bumaba ang kanyang tingin sa lupa, sa mga bakas ng paa, sa mga tanim na halatang inalagaan. Hindi kita tinitignan bilang proyekto at ayoko maramdaman mo na ganon. Pero yun ang pakiramdam ko. Dumating kayo dito na may plano na. Kaya nga ako nandito. Gusto ko marinig ang side mo. Side ko? Umangat ang kilay ni Reven. Ano bang gusto niyo marinig? Na okay lang sa akin na may magdikta kung paano ako mabubuhay sa lupaing to? Sumilay ang bahagyang pagkabahala sa mukha ni Maylis. Hindi ko gustong magdikta. I want to collaborate. Magandang pakinggan. Pero sa dulo, kayo pa rin ang may desisyon. Lumapit si Maylis ng isa pang hakbang. Hanggang sa halos magkapantay na sila ng distansya. Reven, I won't pretend I understand everything about your life. Pero alam ko na ang lupa, hindi lang asset. Buhay yan. Kung ganun, ba't binili niyo pa? Dahil naniniwala akong pwedeng pagsabayan ng progreso at respeto. Pero hindi ko magagawa yon kung hindi kita makakausap. Hindi ako madaling kumbinsihin. At hindi rin ako aalis ng basta-basta. Makailang araw ang lumipas. Dumating ang mga tauhan ng kumpanya. May mga surveyor na may dalang metro, mga inhenyerong may tablet, may mga taong tahimik lang na naglalakad sa paligid na tila sinusukat ang bawat sulok ng bukirin. Ngunit malinaw ang hangganan. May mga pulang pako sa lupa. May tali na maingat na inilatag at ang maliit na bahay ni Reven ay nasa loob ng espasyong hindi ginagalaw. Nakatayo si Reven sa pintuan ng bahay. Pinagmamasta ng kilos ng mga tao. Anong klaseng laro to? Tanong niya na lang sa sarili. Hindi nagtagal, dumating muli ang puting pick-up at bumaba si Maylis doon. Lumapit siya sa bakuran ni Reven at huminto sa mismong hangganan ng tali. Reven, may oras ka ba? Napangiti si Reven pero pilit. Mukha ako lang may oras dito, kayo mukhang busy. Gusto ko lang linawin ng isang bagay. Linawin? Ilang araw na kayo nandito. Walang nagsabi sa akin ng kahit na ano. Hindi niyo nga ako pinapaalis, pero hindi niyo ako kinakausap. Ano ba talaga? Humakbang si Maylis palapit. Ngunit nanatili sa labas ng hangganan. Hindi ka kasama sa development plan. So ano ako dito? Istorbo? Isang butas sa gitna ng lupa niyo? Huwag mong ilagay sa ganung paraan, may dahilan. Then say it. Sabihin mo. Sabihin niyo. Kasi sa totoo lang, mas nakakagalit to.
kesa kung pinaalis yun na lang ako. Huminga ng malalim si Melis. Kita sa balikat niya ang bahagyang pagtaas at baba. Hindi kita inalok ng relokasyon dahil hindi kita itinuturing na problema na kailangang ilipat. Hindi niyo rin ako inalok ng trabaho o kahit simpleng paliwanag para niyo lang ako iniwan. Hindi ka iniwan. I respected your space. Respeto? Di yan respeto. Pananahimik yan. May mga proyektong nasira dahil pilit naming isinama ang mga taong ayaw naman talagang mapasama. Ayoko maulit yon. Hindi niyo mala ako tinanong ko ayaw ko. Nagdesisyon kayo agad. Tama ka at nagkamali ako doon. Naglakad si Riven palapit sa hangganan. Halos magkatapat na sila ngayon. Pero pinaghiwalay lang ng tali sa lupa. Alam mo ko anong pakaramdam nito? Para akong multo sa sarili kong lupa. Nakikita niyo ako pero parang hindi. Ikaw ang magdesisyon sa kung anong gusto mo mangyari. Ibibigay ko kung anong makakaya ko. Sandaling nag-isip si Riven. Pagkatapos dahan-dahan siyang tumango. Eh di wag niyo ako itratong parang exception ako. Kung may plano kayo sa lupang to, sabihin niyo. At kung may hindi ako papayagan, rerespetuhin niyo. Tumango naman si Melis. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder na kanina pa niya hawak. Inilapag muna ito sa maliit na mesa sa bakuran na tila matagal nang hindi nagagamit. Ang plano, isang integrated agri-hub. May processing area, storage, training space para sa mga magsasaka, at maliit na research farm. Yun pala, kala ko may tatayong kung ano para sa mayayaman. That's not the target. Gusto naming palakasin ang lokal na produksyon. Less middleman, mas direkta ang kita sa magsasaka. Bakit dito? Maraming lupa dyan na bakante. Dahil buhay ang lupa dito. May sistema, may taong marunong gumamit at nandito ka. Saglit na natahimik si Riven. Hindi niya inaasahan ang huling sagot. Lumapit siya sa mesa at sinilip ang mga plano. Dadaan dito sa access road. Kung ganyan ang lapad, matatamaan ang kanal. Tumango naman si Riven. Actually, napansin ko talaga to. Kaya hindi pa ito ang final layout. Kung pwede, ilipat yun ng konti sa silangan. Mas matibay ang lupa doon. Hindi madaling gumuho kapag tagulan. Nagkibit balikat si Melis. That's helpful. Salamat. Lumipas ang ilang oras na palitan ng tanong at sagot. Minsan ay seryoso, minsan ay may bahagyang bangayan, ngunit malinaw na nakikinig sila sa isa't isa. Sa kabila ng pagiging suplado ni Riven, hindi niya itinanggi ang kaalaman niya sa lugar. Kapag taginit, malakas ang hangin galing doon. Kung magtatayo kayo ng storage, siguraduhin niyo may harang. Isinusulat ni Melis ang bawat detalye. Noted. Maya-maya, tumayo si Riven at kumuha ng tabo ng tubig. Inabot niya kay Melis na walang sabi. Salamat. Huwag ka masyado masanay, mainit dito. I can tell. Hindi ko sinasabing agree ako sa lahat. Pero kung talagang para sa agrikultura yan, hindi ako haharang. Tinatanggap ko yan. At kung may bahagi na hindi ka komportable, edi pag-usapan natin. Tumango si Melis at isinara ang folder. Inilapag niya ito ng maingat sa mesa. Saka tumingin sa paligid, na tila ngayon lang talaga napansin ang lawak ng lupain. Papalubog na ang araw. Humahaba ang anino ng mangga. At ang hangin ay unti-unting lumalamig. Mula sa malayo, may narinig silang tunog ng makina. Maya-maya tumunog ang cellphone ni Melis. Tiningnan niya ang screen at bahagyang kumunot ang noo. May problema? Driver ko, flat tire daw sa may kanto. Wala raw signal doon. Kaya ngayon lang nakatawag. Gaano kalayo? Mga 3 kilometro. Pero ang problema, wala na raw spare tire. At mukhang uulan. Parang sinang-ayunan ng kalangitan ang sinabi. Umihip ang hangin at may patak na bumagsak sa alikabok. Sa ganitong oras, mahirap na makahanap ng vulcanizing dito. Tumahimik si Melis. Kita sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. Mukhang mapipilitan ako magpalipas ng gabi sa bayan. Malayo rin ang bayan. At baha ang daan kapag umuulan. Muling tumunog ang cellphone ni Melis. Sinagot niya ito
At nang bumalik, may halong iritasyon at pagod ang kanyang mga mata. Wala na raw biyahe, last trip na kanina. Napakamot si Reven sa batok. Kung gusto mo, pwede ka muna dito. Dito? Oo, pansamantala lang, isang gabi. Hindi ba istorbo? Hindi. Mas istorbo kung maglalakad ka sa dilim. Okay, sige, isang gabi lang. Habang naglalakad sila papasok sa bakuran, biglang may malakas na tahol na umalingaw-ngaw. Mula sa ilalim ng bahay, may lumabas na malaking aso na kulay tsokolate at makintabang balahibo. Ay, oh my God, may aso ka? Oh, si Bato. Muling tumahol ang aso ng masigla at lumapit ng konti. Reven, pakisabi sa kanya na wag lumapit. Napakunot ang noo ni Reven. Takot ka sa aso? Oo. Tumigil si Bato sa harap nila. Kumakawag ang buntot. Tila nag-aalok ng pakikipagkaibigan. Bato, up. Agad umupo ang aso. Ngunit hindi inalis ang tingin niya kay Maylis. Bakit siya nakatingin sa akin? Ganyan talaga yan. Inaamoy ko mabait ka. Hindi niya kailangan i-confirm? Please. Sige, Bato, sa likod. Tumayo ang aso at dahan-dahang lumakad palayo. Pero bago tuluyang mawala, tumigil ito at muling tumahol. Napapikit si Maylis. Huwag kang gagalaw, hindi kanya kakagatin. Hindi reassuring ang tono mo Hindi kasi ako marunong mag-sugarcoat. Napansin ko nga. Pumasok sila sa bahay. Maliit ang sala. May kahoy na mesa at 2 upuan. May amoy ng kape at lupa. Binuksan ni Reven ang ilaw. Dito ka muna. I'll make some coffee. Hindi aakit ang aso rito. Huwag ka mag-alala. Nagpasalamat naman si Maylis sa lalaki. Umupo si Maylis sa silyang kahoy. Pinatong niya ang folder sa kanyang kandungan. Saka dahan-dahang inilapag sa sahig. Tila saka lang niya naalala na hindi niya kailangan magbantay sa bawat sandali. Mula sa kusina, maririnig ang mahinang tunog ng tasa at paglagatik ng kalan. Black lang ang kape ko dito. Sigaw ni Reven mula roon. Okay lang. Hindi ako sanay sa ganitong katahimikan. Sa totoo lang sa syudad, kahit is oras ng gabi may ingay pa rin. Lumabas si Reven dala ang 2 tasa. Inilapag niya ang isa sa harap ni Maylis. Masasanay ka rin, so una lang yan. Tinanggap ni Maylis ang tasa at bahagyang napangiwi sa init. Mainit pala. Fresh. Katatapos ko lang pakuluan. Humigop siya ng dahan-dahan. Napapikit siya saglit. Masarap. Kape lang yan. Tumahimik sila sandali. Sa labas, nagsimula nang bumuhos ang ulan. Diyan ka matutulog. Sabi ni Reven. Tumayo at itinuro ang maliit na kwarto sa gilid. May banig at kumot. Salamat hindi talaga ako sanay na makituloy. Alam ko. Sagot ni Reven dito. Sumilip si Maylis sa loob ng kwarto. Simple lang doon. May isang banig, isang maliit na bintana, at lamparang may dilaw na ilaw. Mula sa pinto, narinig niya ang boses ni Reven. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Actually, may tanong ako. Ano yun? Hindi ka ba naiilang na nandito ako, given everything? Napaisip si Reven at umiling siya. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa nararamdaman. Tao ka pa rin. Lumabas si Reven ng kwarto. Ilang sandali pa narinig ni Maylis ang mahinang tahol ng aso sa labas. Relax, nakatali si Bato. Humiga siya sa banig at nakatitig sa kisame. Ilang minuto ang lumipas, ngunit hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Lumipas ang oras, hindi niya namalaya na bumagal ang paghinga niya. Maya-maya, marahang kumatok si Reven sa pinto. Maylis, gising pa. Inusog ni Reven ang pinto. May hawak siyang kumot. Baka ginawin ka. Lumalamig na. Hindi mo kailangang... Hindi ka sanay rito. Salamat. Nagising si Maylis sa mahinang tunog ng kahoy na nagkikiskisa na sinasabayan ng huni ng mga ibon. Ilang segundo siyang nakatitig sa kisame. Tila inaalala kung nasan siya. Nang pumasok sa ilong niya ang amoy ng sinaing at pritong itlog, saka siya tuluyang bumangon.
Umupo siya sa gilid ng banig at sumilip sa bintana. Nasa bakuran si Riven. May hawak na palakol. Pinuputo lang isang piraso ng kahoy. Naka-shorts ng ito at hubad ang pang-itaas. Butil-butil ang pawis sa likod at dibdib nito at kumikinang sa tama ng araw. Bawat bagsak ng palakol, sinasabayan ng pag-igting ng mga braso nito. Napahinto si Maylis sa paghinga. Ilang beses na siyang nakakakita ng lalaking hubad sa gym. Sa beach, sa mga okasyong hindi niya binibilang pero iba ito. Biglang tumigil si Riven at tumingin sa direksyon ng bintana. Nagkatinginan sila. Nanlaki ang mata ni Maylis. Mabilis siyang umatras at halos matisod pa sa banig. Good morning, gising ka na pala. Oo, gising na. Lumabas siya ng kwarto at inayos ang buhok gamit ang daliri. Pagdating niya sa kusina, nakita niya ang mesa. May nakahain na kanin, itlog, tinapa at kamatis. May tasa ng kape sa gilid. Nag-almusal ka na? Hindi pa, sabay na tayo. Akala ko ba? Napatigil siya at tinuro ang mesa. Prepared na. Mabilis na akong kumilos sa umaga. Habit. Napatingin muli si Maylis sa binata. Saka mabilis na umiwas ng tingin. Hindi ka ba nilalamig? Hindi, mainit na nga eh. Hindi mo ba naiisip na may bisita ka? Ganito talaga ako kapag nagpuputol ng kahoy. Kung naiilang ka, pwede naman ako magsuot ng damit ulit. Hindi hindi ako naiilang. Tinitignan mo kasi. I was not. Tinitignan mo. Pinag-cross ni Maylis ang braso. Hindi bawal tumingin. Sure. Anyway, kumain na tayo. Umupo sila sa mesa. Nagsuot si Riven ng puting shirt na manipis, pero halatang basa pa rin ang pawis. Mas lalo lang nitong idiniin ang hulma ng katawan niya. Napansin ni Maylis na muli itong nakatitig. Coffee? Thank you. Mas masarap to kahapon. Di ka ba nahirapan matulog? Sa una, nahirapan, pero naging okay naman. Hindi ko nga inasahan eh. Kaya siguro pagod ka kahit nakaupo ka lang. Napapansin mo pala. Relax. Hindi ka gagalawin ng aso ko Agad na sabi nito nang sumulpot si Bato at umupo malapit kay Maylis. Tiningnan ni Maylis ang aso. Saka dahan-dahang inabot ang isang piraso ng tinapa. Kinain ni Bato ito saka umupo ulit. Okay, mukhang pasado ako Napapangiting sabi ni Maylis sa binata. Told you, may standard siya. Tumawa si Maylis. Hindi ako makapaniwala na magiging ganito yung umaga ko. Hindi pa tuluyang nawawala ang ngiti sa labi niya nang tumayo siya mula sa mesa. Tutulong ako sa hugasin. Wag na, ako na dyan. Isang plato lang to. Bago pa makasagot si Riven, may biglang humuni ng malakas na busina mula sa labas. Sumunod ang yabag ng paa at ang maingay na tunog ng gulong sa putik. Ano yun? Napakunot ang noon ni Riven. Walang dumadaan dito ng ganito oras. Lumabas siya sa bakuran. Sa di kalayuan, may itim na sedan na bahagyang naipit sa malambot na lupa. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang babaeng naka-formal blouse at slacks. May hawak na tablet at phone na walang tigil sa pag-vibrate. Ma'am Maylis! Buti nakita ko kayo! Napabuntong hininga si Maylis. Celeste, anong ginagawa mo dito? Hinahanap po kayo. Hindi kayo sumasagot kagabi, akala namin may nangyari na. Mabilis na paliwanag ng sekretarya sabay tingin sa paligid. Hindi inaasahan, dumulas ang paa ni Maylis sa basang lupa. Mabilis ang kilos ni Riven. Hinawakan niya ang braso nito para hindi tuluyang matumba pero huli na. Tumalsik ang putik tumama sa pantalon ni Maylis at sa laylayan ng kanyang blouse. Oh no, this isn't happening. Napatingin si Celeste sa kanila. Kay Riven, nahawak pa ang braso ni Maylis. Kay Maylis na putikan at sa bahay sa likod nila. Good morning po. I'm sorry, hindi ko alam na. Dahan-dahang sabi ng sekretarya, pero agad itong pinutol ni Maylis. Hindi yan na iniisip mo. Ano bang iniisip niya? Nothing? Hindi ako pwedeng bumalik sa ganito. Wala ka bang extra damit?
Wala! Saglit na nag-isip si Reven saka pumasok sa bahay. Pagbalik nito, may hawak na itong malinis na t-shirt at jogging pants. Ito, masikip siguro, pero mas okay kaysa may putik. Sasuotin ko yan? Unless gusto mo mag-explain sa opisina kung ba't mukha ka nadula sa kanal. Napatingin si Celeste sa damit. Saka kay Reven. Saka kay Melis. Lalong lumaki ang ngiti niya. Celeste? Nothing, ma'am. Tahimik lang po ako. Pumasok si Melis sa kwarto at nagpalit. Ilang minuto ang lumipas, lumabas siya, suot ang damit ni Reven. Mahaba ng konti ang manggas at maluwag ang jogging pants sa bewang. Napatingin si Reven. Sandali itong tumahimik. Ano? Wala, kasya naman. Lumapit si Celeste kay Melis at bahagyang yumuko. Ma'am, should I prepare the schedule for today? Cancel mo na lahat. Half day lang ako babalik. Half day? Oo. May tinatapos na ako usapan dito. Noted po. Celeste, just to be clear, hindi kami. Yes, ma'am. Malinaw po. Pero ang tono nito, malinaw ding hindi kumbinsido. Napabuntong hininga si Melis at tumarap kay Reven. Pasensya na sa abala. Di ka naman istorbo. Putik lang yan. Ma'am, ready na po yung sasakyan. Di na po siya stock. Tumango si Melis sa sekretarya. Salamat. Lumipas sa mga linggo at tuloy-tuloy ang galaw ng proyekto. Araw-araw may dumarating na tao sa lupa. May mga marka na sa lupa. Paunang istruktura. Ngunit malinaw pa rin nirerespeto ang hangganang itinakda. Ang maliit na bahay ni Reven na natiling nakatayo. Nakatayo si Melis sa ilalim ng lilim ng mangga. May hawak na tablet habang nakikinig sa paliwanag ng site engineer. Paminsan-minsan sumusulyap siya sa bakuran. Sinusundan ng tingin ang kilos ni Reven na abalas pa ikipag-usap sa isang babae. Nakangiti ang dalawa. May sandaling nagtawanan pa. Napahinto ang daliri niya sa screen. Ma'am, mukhang masaya si Sir Reven ah. Di ko napansin. Pero kanina pa kayo nakatingin. Hindi ako. Curious lang naman, ma'am. Normal lang yun. Di ako nagsiselos. Wala naman ako sinabi nagsiselos kayo ah. Pero kung sakali, Celeste, okay, tatahimik na. Tinaas pa nito ang dalawang kamay na para bang sumusuko. Sa hindi kalayuan, napansin ni Reven ang tingin ni Melis. Huminto siya sa pakikipag-usap at tumango bilang pagbati. Sumagot si Melis na maikling tango. Saka muling bumalik sa tablet. Makalipas ang ilang minuto, lumapit si Reven. May concern ba? Wala, just checking progress. Okay, by the way, si Jasmine. Sabi ni Reven sa lumingon sa direksyon ng babae. Hello, ikaw pala ang may-ari ng lupa. Project owner. My name is Melis. Ngumiti si Jasmine. Kababata ko si Reven. Magkapit-bahay kami noon. Napadala ako, nagdala ng gulay. Kababata? Oo, matagal na kami magkakilala. Matagal? Sinamaan nito ng tingin ni Melis. Natawa siya sa isip nang marinig ang sinabi ni Celeste. Huwag kayo mag-alala, hindi ako istorbo. Uwi na rin ako. Hindi. Sakto nga, kain muna kayo. Ngayon? Oo, tanghali na rin. Nagkibit balikat si Melis. Okay lang sa akin. Habang nag-aayos ng mesa sa ilalim ng puno, hindi pa rin tumitigil ang tukso ni Celeste. Ma'am, ang dami niyong bisita rito ah. Trabaho to. Lumapit si Reven na may hawak na kaldero. Anong pinag-uusapan niyo? Wala. Umangat ang kilay ni Reven. Mukhang may tinatago kayo. Wala, just coordination. Tumawa si Jasmine habang naglalatag ng pinggan. Ganito talaga si Reven kapag may project parang may sariling mundo. Hindi totoo yan, practical lang. Umupo silang lahat. Kayo ba? Sanay ba kayo sa ganitong setup? Hindi naman, pero natututo naman ako. Tinuturuan ka ba ni Reven? Singit ni Celeste. Hindi niya kailangan turuan. I am a very observant person. Tama, mas mabilis siya matututo. Uy, mukhang may chemistry ah. Nagkatinginan muli sila sa sinabi ni Jasmine. Tumawa si Jasmine dito.
Pareho kayo ng sagot ha? Interesting. People always assume. Hayaan mo na, sanay na ako. Good to know. Hindi pa man natatapos ang tanghalian. May umalingaw-ngaw na busina mula sa may daan. May bisita pa? Sumilap si Celeste at bahagyang napangiwi. Ma'am, siya na naman po. Napabuntong hininga si Melis. Bago pa man lumingon, kita na sa tintig niya ang pamilyar na iritasyon. Ba't naman siya nagdito? Mula sa itim na SUV, bumaba ang isang lalaking naka-long sleeves kahit tirik ang araw. May suot na salaming pang-araw at mamahaling relo. Maingat ang bawat takbang dahil tila iniiwasan ng lupa na para maaaring makadumi ng sapatos. Lumapit ito kay Melis na may ngiting pilit. Melis, I came to check on you. Di ko sumasagot sa messages ko eh. Sinabi ko na sa'yo, di ba, busy ako rito? Ano ba meron dito? You shouldn't be exposed sa ganitong environment. Marcos, we've already talked about this. I told you already na hindi ako interesado. You're just stressed. I can take you out. Somewhere nicer. Nagkatinginan sina Jasmine at Celeste. Si Jasmine ang unang nagsalita. Hello? Bahagyang tumango si Marcos pero agad bumalik ang tingin kay Melis. Who are they? Part ng project and this is Riven. Caretaker? Something like that. Marcos, please wag dito ah. Kung magugulo ka, wag dito. Why? I'm just making sure you're okay. Hindi ako okay kapag hindi ka nakikinig. Lumapit si Marcos. You don't have to be defensive. I'm here for you. Napansin ni Riven ang bahagyang pag-atras ni Melis. Tumayo siya at kinuha ang isang mangkok mula sa mesa. Uy, Marcos tama. Yes, may allergy ka ba? Excuse me? Sa balahibo o sa putik? Why would I? Good, kasi may kailangan ako ipagawa. Bago pa makasagot si Marcos, sumipol si Riven ng malakas. Mula sa ilalim ng mesa, agad lumabas si Bato, papunta kay Marcos. Wait, what is that? Relax, friendly yan. Mahilig lang umamoy ng sapatos. Tumahol si Bato at sininghot ang paa ni Marcos. Napaatras ito ng mas malayo at halos matisod pa. Get that dog away from me. Bato, check mo kung imported. Tumawa si Jasmine. Si Celeste ay pilit pinipigilan ng ngiti. Melis, sabihin mo sa kanya. Marcos, this is exactly why I keep saying no. Because of him? Tanong ni Marcos at tinuro si Riven. Because of you. Hindi mo nare-respeto ang boundaries ko. Tumahol muli si Bato na parang sinang-ayunan ng sinabi. Ano bang lugar to? Inis na sabi ni Marcos. This is unacceptable. Oh, hindi to ang lugar para sa'yo. Sagot ni Riven sabay hawak sa tali ni Bato. Saglit na natahimik si Marcos. Tinignan niya si Melis na parang naghahanap ng suporta. Ngunit seryoso ang mukha nito. Please leave. Now. You'll regret this. Ani Marcos. At kitang humigpit ang panga nito. Tahimik na bumalik si Marcos sa SUV. Nang umandar ang sasakyan at tuluyang mawala sa tanaw, saka lang nakahinga ng maluwag ang lahat. Napabuntong hininga si Melis at naupong muli. Pasensya na sa eksena. Okay lang, that's entertaining actually. Hindi ko alam na may ganito kang problema. Dagdag ni Celeste. Okay ka lang? Saad ni Riven. Salamat. Sa aso? Umupo si Bato sa tabi ni Riven na parang proud. Good boy. Kinagabihan, bumalik si Melis sa syudad. Mula sa bintana ng sasakyan, tanaw niya ang ilaw ng lunsod. Pagdating sa kanyang kondo, hindi pa man siya nakakapagpalit ng damit. Tumunog na ang telepono. Isang tawag mula sa legal team. Ma'am, may concern po. May tumawag mula sa opisina ni Congressman Reyes. Anong sabi? May pahiwatig po na kung di niya bibigyan ng pagkakataon ng anak niya, posibleng magkaroon ng complications sa permit ng proyekto. Pakisabi sa kanila, handa ako makipag-usap. Kinabukasan, nasa isang pribadong conference room si Melis. Dumating si Marcos kasama ang ama nitong isang politiko. Umupo ang tatlo sa iisang mesa.
Maylis, ayokong umabot tayo sa ganito. Panimula ng matanda. Ako rin ho, kaya gusto kong malinaw ang lahat. Sumandal si Marcos ng may kumpiyansa. Dad, I told you. She just needs time. Hindi ako nangangailangan ng oras. Kailangan ko ng respeto. Nagkatinginan ang mag-ama. Marcos, prangka ako magsalita. Hindi kita gusto dahil sa ugali mo. Why? What's wrong with me? Una, di ka marunong makinig. Kapag nagsabi akong hindi, mas lalo ka naghahabol. Second, ginagamit mo ang posisyon ng ama mo para makuha ang gusto mo. That's not attractive. That's entitlement. Tumahimik ang ama ni Marcos. Pangatlo, dinidikit mo yung sarili mo sa akin kahit malino na hindi ako komportable. That's not love at all. That's pressure. I'm just persistent. You're disrespectful. Huminga ng malalim ang ama ng lalaki. Maylis, baka pwede nating. Congressman. Magalang ngunit matigas na putol ni Maylis. Iginagalang ko kayo. Pero hindi niyo pwedeng ipagpalit ang pahintulot ko sa impluwensya ninyo. Tinakot niyo ang kumpanya ko. Pero hindi ako papayag na gawing kondisyon ng personal na buhay ko. Tumahimik ang silid. Kung may issue sa permits, handa akong dumaan sa tamang proseso. Napabuntong hininga ang ama ni Marcos. Marcos, tama na. What? Dad, tama na. Hindi mo pwedeng pilitin ng isang taong malinaw ang desisyon. Tumayo si Maylis. Salamat sa oras niyo, sana malinaw na. Pag-alis niya sa gusali, ramdam niya ang pag-aan ng dibdib. Kinagabihan, nakaupo siya sa balkonahe ng kondo at may hawak na tasa ng kape. Tumunog ang telepono at isang mensahe mula kay Reven na nakuha niya. Okay ka lang ba? Okay na, handled. Good. May mga tao talagang di marunong tumanggap ng hindi. Maya-maya may sumunod na mensahe. Babalik ka ba dito? Soon? May mga bagay akong mas gustong tapusin doon. Good. Napangiti si Maylis at binaba ang telepono. Maagang dumating si Maylis sa probinsya. Hindi na siya dumiretso sa site office. Sa halip, pinabagal niya ang sasakyan nang makita ang malawak na palayan sa magkabilang gilid ng daan. Bukas ang bintana at pumasok ang hangin na may dalang amoy lupa at bagong sibol na damo. Isang amoy na ngayon ay pamilyar na sa kanya. Pagliko niya sa makitid na daan, papunta sa lupang proyekto, napahinto ang sasakyan niya. Sa gitna ng pilapil, may kalabaw na dahan-dahang naglalakad at sa likod nito nakasakay si Reven. Nakasombrero ito, nakatupi ang pantalon hanggang tuhod at may hawak na lubid sa isang kamay. Nanlaki ang mga mata ni Maylis. Napansin ni Reven ang sasakyan. Tumigil siya sa kanapalingon. Nang makilala si Maylis, ngumiti siya. Uy, bumalik ka na pala. Mukhang mali lang yung timing ko. Umiling si Reven. Perfect timing actually. Ano yan? Si Tala. Mas mabait pa yan kaysa sa aso ko. Hindi ako sigurado kung compliment yan, ha? What are you doing here? Tumingin lang para mag-check ng progress. Sure ka? Mukhang napadaan ka lang. Pwede ring miss ko na yung lugar na to. Gusto mo ba sumakay? Saan? Sa Kalabaw. Reven CEO ako, hindi ako marunong dyan. Hindi mo naman kailangan maging marunong eh. Kailangan mo lang umupo. Sigurado ka? Hindi ka niya ibabagsak. Mas mahingat pa yan kaysa sa mga driver sa syudad. That's not reassuring. Trust me. Saglit siyang nag-alinlangan pero hinawakan niya ang kamay nito. Ramdam niya ang gaspang ng palad nito at kung anong pamilyar na hindi maipaliwanag. Dahan-dahang naglakad si Tala habang hinahawakan siya ni Reven. Hindi pala nakakatakot eh. Sabi ko nga, di ba? Alam mo kung may makakita sa akin ngayon? You're right. Of what you thinking, mukha ka ng lokal. Excuse me? Mukha akong turista na naligaw, no? Tumahimik sandali. Ramdam ni Maylis ang likod ni Reven. Hindi niya na malayang mas tumapit siya. Okay ka lang? Just comfortable. Makalipas ang ilang minuto, huminto si Tala sa ilalim ng puno. Di ka nahilo? Hindi. Actually, ayokong bumaba. Pwede pang isa. Next time. Tumabi sila sa puno. Umupo si Maylis sa damuhan at si Reven sa tabi niya.
Tama ka, may mga bagay talaga mas madaling gawin kapag hindi ka nagmamadali, ano? Tulad ng pagsakay sa kalabaw. At pagtitiwala. Welcome back. Salamat. Mukhang mas madalas akong babalik dito. Sa di kalayuan, umungol si Tala na parang sumasang-ayon. Mukhang may approval na ako, ah. Lumipas sa mga buwan na parang hindi nila namamalayan. Ang dating bakanting lupa unti-unting nagkakaroon ng hugis. May nakatayong processing shed, maayos na storage at training area na dinadalaw na ng magsasaka mula sa karatig baryo. Halos 1 taon na ang proyekto at malapit na itong matapos. At sa loob ng 1 taong yon, mas naging malinaw ang isang bagay. Hindi na lang trabaho ang dahilan ng pagbisita ni Maylis sa probinsya. Ma'am, pang-4 na beses na kayo ngayong buwan. Ani Celeste, isang umaga, habang naglalakad sila papunta sa site. Monitoring. Monitoring. Pero siya. Sabay sulyap kay Reven na nasa di kalayuan at may kausap na foreman. Focus ka nga. Focus naman po kayo sobra pa nga. Sa kabilang banda, napansin ni Reven ang paglapit ni Maylis at ngumiti siya agad. Late ka. Tama lang, hindi ka pa tapos. Hindi pa, pero malapit na. Like the project. Like us? Excuse me? Tumawa si Reven. Joke lang. Kita mo yon? Madali ka pa rin magulat. Pinag-cross ni Maylis sa mga braso. Hindi ako nagulat. Sure. Pero kapag binibigla kita, nagbiblink ka ng 3 beses. That's not true. Tignan mo. Boo! Napatras si Maylis. Reven? Confirmed. Napailing si Maylis pero may ngiti na hindi niya na kayang itago. Alam mo na talaga kung paano ako asarin, ha? Natural, 1 taon na rin. Umupo sila sa ilalim ng puno at parehong lugar na kung saan unang tumigil si Tala. Ngayon mas tumahimik lalo ang paligid at mas maayos ang tanawin. Naalala mo ba noong una tayo nag-usap? Kala ko galit ka sa akin. Galit naman talaga ako. Sobrang galit. Pero nagbago dahil sa'yo. Hindi ka kasi mayabang. Iba ka sa ibang tao. Nakikinig ka talaga. Hindi ka nagmamadali na pakinggan ako. Alam mo bang yun ang weakness ko? Nung hindi nagmamadali. Yung pakiramdam na walang oras na dapat habulin. Sa mundo ko palaging may deadline. Kapag may taong chill lang at di nagmamadali, nalilito ako. Kaya nga kita inaasar lagi. Para matutunan mo magpahinga minsan. Epektibo ka nga. Nakakainis pero epektibo. Tumayo si Reven at inabot kay Maylis ang isang bote ng tubig. Uminom ka muna. Kita ko namang nakakulot na naman yan noo mo. Huwag mo akong basahin. Hindi kita binabasa? Kabisado na kita. Nakakatakot naman yun. Maya-maya dumaan si Jasmine at kumaway. Uy, kayo na naman dito? Trabaho lang. Pareho pa rin ang sagot niyo ha, consistent talaga. Jasmine? Okay, pero halata na talaga. Halatang halata na. Tahimik ulit ang paligid, humangin pa ng konti. Humahaplos sa mga dahon ng puno kaya gumagalaw-galaw sila. Reven, may napansin ako nitong mga nakaraang linggo. Ano naman yon? Hanggat maaari, hindi nyo dapat ginagalaw ang bahagi ng lupang to. Kahit kompleto na ang plano. Kahit pwede. Tahimik lang si Reven saglit at di agad sumagot. Akala ko alam mo na. Alam ang alin? Diyan sa ilalim na yan may balon. Balon? Yes. Likas yan. Hindi hinukay gamit ang makina. Nandiyan na bago pa ako isilang. Hindi ito nakalagay sa unang report. Hindi talaga. Ayaw ng matatanda na ilista ito. Bakit? Kasi yan ang bumubuhay sa lugar na to ng tagtuyot. Kapag nawawala ang tubig sa paligid, dyan pa rin, may laman. Nanahimik si Maylis. Unti-unting nag-uugnay sa isip niya ang mga detalye. Ang luntian ng lupa, kahit tag-init. Ang preskong hangin sa bahaging yon. Ang tibay ng mga tanim ni Reven. Kaya pala. Hindi lang yon. Mas mataba pa ang lupa dito kaysa sa ibang parte. Hindi dapat takpan ng simento. Hindi dapat itaboy ang kalikasan dito. Bakit di mo sinabi agad? Di mo rin naman tinanong. Tsaka nung una, galit pa nga ako sa'yo, di ba?
Alam mo, nung binili ko tong lupa, may parte sa plano na hindi ko talaga kailanman pinirmahan. Ano naman yun? Yung magtatayo ng anumang permanenteng gusali o istruktura dito. Bakit naman? Dahil sa lupa mismo, may mga lugar talagang hindi dapat galawin. Hindi dahil sentimental ka lang, kundi dahil ito ang dapat gawin. Huminga ng malalim si Riven. Kala ko noon, isa ka lang sa mga mayayamang tao na bibili lang ng lupa at gagawin ang gusto nila batay sa papel. Kaya pala, kahit kailan, hindi mo sinubukan mag-alok na ilipat ako mula dito. May isa pa, at gusto kong marinig mo muna bago ka mag-react. Ang lupang ito, pag-aari noon ng pamilya ko. Ano? Hindi ko agad sinabi dahil ako rin mismo. Ngayon lang talaga lubos na napatunayan to. May lumabas na lumang titulo sa audit namin. Bahagi pala itong lupa na ibinenta ng pamilya namin mga taon na nakakalipas. Isa lang naman to sa mga naibenta. At ito lang ang parte na ipinagbili namin ng lugi. Lugi? Oo, may maling desisyon noon dahil minadali ng lolo ko. Hindi nila iniisip kung alin ang dapat talagang panatilihin. At napunta sa amin? Binili muna ng isang kooperatiba, tapos nagpasa-pasa na hanggang sa makarating sa pamilya nyo. Kaya pala kahit kailan ayaw nilang galawin to. Akala ko, pinaglalaban ko ang lupa laban sa mayaman. Yun pala galing din pala sa inyo. Tahimik siya ulit saglit as biglang umiti. So ano ngayon? Mananatiling hiwalay ang parting to sa development. Gagawin nating protected land. Protected? Oo, hindi na ito gagalawin kahit kailan. Sigurado ka ba? Kahit may magreklamo? Kahit may mawala ng kita? Mas malaki pa ang mawawala kapag sinira natin to. Kung naririnig ka lang ng lolo mo. Baka magagalit siya pero okay lang. Maaga pa lang, buhay na ang buong baryo. Nakasabit ang banderita sa bawat poste, may entablado, nagawa sa kahoy, at mahaba-haba ang mesa ng pagkain na inihanda mismo ng mga taga-baryo. Ang opening ng proyekto naging okasyon para magsama-sama ang lahat. May tugtog, may halakhakan, at mga taong matagal nang hindi nagkita. Nakatayo lang si Millie sa gilid ng entablado nang tawagin siya ng host. Ma'am Melis, pakiakit naman dito. Napalingon siya kay Riven, na nasa unahan at may hawak ng mikropono. Tayo na. Magkasama tayong aakyat? Oo naman, kasama ka talaga sa programa. Hindi na siya nakatanggi pa. Magkahawak kamay silang umakyat na entablado at agad umalingaw-ngaw ang palakpakan kasabay ng makahulugang hiyawan. Inasar pa sila ng mga magsasaka. Napasinghap si Melis at agad bumitaw sa kamay ni Riven. Hindi po kami Relax lang kayo, opening pa lang ng programa, wag agad mag-jump to conclusions. Mas lalo silang tinukso ng mga tao sa ibaba. Habang nagsasalita ang mga opisyal, palihim na nagbubulungan ng mga tao. Napapansin mo ba? Ang alin? Yung mga tao. Parang gumagawa sila ng kwento tungkol sa atin. I think meron talaga. At wala tayong magagawa para pigilan sila. Exactly. Why ayokong gawing seryoso to? Matapos ang programa, nagsimula ang after party. May tugtugan sa gitna. May mga sumasayaw at mga batang nagtatakbuhan sa paligid. Ma'am, kung iiwas kayo sa tukso, mali po yung pinili niyong lugar para magtago. Aniya? Dahil nakatago sa likuran niya ang kanyang boss. Napapatawa na lang si Celeste habang pinagmamasa ng naiiritang mukha ni Melis. Sinabi ko lang, tsaka kanina ka pa tinitignan ni Riven. Napalingon si Melis at nahuli niya nga ang tingin ni Riven at hindi ito agad umiwas. Biglang may sumigaw. Hoy Riven, sayaw kayo ni Melis. Agad naman siyang tumanggi. Pasa ko! Isang kanta lang. Riven, ayoko ng ganito. Ayoko naman magbukang. Ano, may ibig sabihin? Ayokong madalas sa ingay at hype ng mga tao. Akala niya tapos na ang usapan. Pero biglang hinawakan ni Riven ang kanyang pulso. Riven, Sa labas tayo. hindi na siya nakapagsalita pa ng mabilis, ngunit maingat siyang hinila ni Riven palayo sa entablado.
Nagsigawan ng mga tao at tinanong kung saan sila pupunta. Tumakbo sila papunta sa madilim na parte ng baryo. Reven, ano bang ginagawa mo? Tumakas tayo, di ba? Gusto mo naman yun, di ba? Di ko naman sinabi yun ah. Pero ayaw mo manatili doon. Saan tayo pupunta ngayon? Sa bahay ko, mas tahimik. Naglakad sila papunta sa maliit na bahay ni Reven. Pagdating doon, agad na umupo si Maylie sa bangko sa labas. Sorry, biglaan yung paggila ko sa'yo. Di naman, kailangan ko rin talaga makalayo doon. Milis, kanina mo pa sinasabi na ayaw mong seryosohin yung panunukso ng mga tao. Di naman sa ayaw ko, natatakot lang ako. Sa ano ba? Sa mga inaasahan ng iba. At baka pati na rin ng sarili natin. Ako naman sineryoso na talaga. Reven, Huwag ka mag-alala. Hindi kita pipilitin o mamadaliin. Alam ko naman kung saan dapat ako sa buhay mo. bukas babalik na ako ng syudad. Alam ko. Reven, may sasabihin ka ba kanina bago tayo umalis ng party? Hindi agad sumagot ang lalaki. Umupo siya sa tabi ni Maylie sa bangko. Matagal ko nang gustong sabihin to. Pero ayoko sirain ko ano man na meron tayo ngayon. Sabihin mo lang. Tumingin muna si Reven sa lupa bago tumingin sa kanya. May gusto ako sa'yo, Milis. Pero, ayoko maging dahilan para mahirapan ka. Hindi ako mayaman. Wala akong kilalang pangalan at marami pa akong pangarap na kailangan abutin sa buhay. Hindi ko kayang sabayan ang mundo mo. Ayokong dumating ang araw na kailangan mo ipagtanggol ako sa mga tao o sa sarili mong pamilya. Hindi kita kailangang ipagtanggol kahit kailan. Pero ikaw lagi ang nag-a-adjust. Ayokong ikaw lang palagi ang gumagawa ng paraan para magkasama tayo. Hindi mo naman pwedeng pagdesisyonan ng bagay na yun para sa akin. That's my choice. At choice ko rin na huwag kang ilagay sa alanganing posisyon. So ano, hanggang dito na lang? Sa ngayon lang naman. Ang dali mo namang sabihin yan. Hindi naman talaga madali pero kailangan to. Maaga siyang umalis kinabukasan. Si Celeste lang ang kasama niya sa sasakyan. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ng kanyang sekretarya sa maingat na paraan. Okay lang, pagod lang siguro. Pagdating sa syudad, hindi siya dumiretso sa opisina. Umuwi siya sa kanyang kondo at hinayaan ang katahimikan na lamunin siya. Kinabukasan, kailangan pa rin siyang bumalik sa probinsya para pirmahan ng ilang dokumento. Pagdating niya sa lupa, agad niyang hinanap ang maliit na bahay ni Reven. Celeste, nasa si Reven. Ma'am, di niyo po alam. Alin? Umalis na po siya kagabi. Pinaupa raw niya muna yung bahay sa isang kamag-anak. May tinanggap daw na trabaho sa kabilang probinsya. Hindi niya ako sinabihan. Naglakad si Maylie papunta sa bakanting bahay. Umupo sa parehong bangko kung saan sila madalas mag-usap. Ang bilis naman. Kala ko ayaw mo akong pahirapan. Pero ngayon, mas nahihirapan ako. Maaga pa lang maingay na ang covered court ng barangay. May tarp na nakasabit na nakasulat na medical mission. May pila ng matatanda. May iyakan ng mga batang ayaw magpa-check up at may halakakan ng mga volunteer. Nakatayo si Maylie sa gilid. Nakasuot ng puting sleeves at simpleng pantalon at may hawak na clipboard. Isa lang ang layunin niya roon, maging sponsor ng proyekto. Wala siyang inaasahang ibang sorpresa hanggang sa marinig niya ang boses. Next po, dito na po kayo. Nanigas ang kanyang katawan sa kinatatayuan. Hindi siya lumingon. Ayaw niyang magkamali. Pero nang muling marinig ang boses na yon, alam niya na kung sino to. Dahan-dahan siyang tumingin sa direksyon ng consultation table. Nandoon si Reven, nakasuot ng white coat. May ID na nakasulat na Dr. R. Salgado. Nakaupo siya at may hawak na stethoscope at nakayuko habang nakikinig sa isang pasyente. Ma'am, okay lang po ba kayo? Doktor siya? Opo, volunteer siya dito. Kanina pa po siya dito. Ilang buwang walang balita. Ganito na lang ulit ito lilitaw? Habang abala si Reven sa pasyente, may dalawang nurse na nakatayo sa gilid at tumatawa. May isang batang doktor pa na tila hindi maalis ang tingin sa kanya. Dok, okay lang po ba kahit wala naman talagang masakit? Check ka pa rin yan para sigurado, maupo ka na.
Kumunot ang noo ni Melis. Ma'am, kung gusto niyo po ng atensyon, huwag kang magsimula. Pero biglang gumalaw ang paa niya. Dahan-dahan siyang pumila sa hanay ng mga nagpapacheck up. Next po, sabi ng nurse. Umupo si Melis sa harap ng mesa ni Reven. Hindi agad tumingin si Reven. Abala siya sa pagsusulat sa chart. Ano po ang concern? Wala. Huminto ang ballpen ni Reven at dahan-dahang tumingala. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Melis, Di mo sinabi na doktor ka. di mo rin naman tinanong. Grabe ka naman. Ang dami mong tinatago. Umayos ka na upo. Susuriin ko ang vitals mo. Reven, Dr. Salgado ngayon. sige na nga. Habang kinukuha ni Reven ang kanyang blood pressure, ramdam ni Melis ang lapit nito kaya naman naamoy niya ang pabango sa white coat ng lalaki. Normal naman, pero mabilis ang tibok ng puso mo. Hindi mo man lang ako sinabihan bago ka umalis. Alam ko. Nasaktan ako. Alam ko rin yun. Alam mo pa rin pero umalis ka pa rin. Dahil akala ko magiging madali sa'yo kung wala ako. Di naman yun madali eh. At mas lalo naging mahirap nung umalis ka. Melis, hindi kita tinakbuhan. Pero iniwan mo ako. Para matupad ko to. Para kapag bumalik ako, hindi na ako magdadalawang isip. Para may sarili na akong pangalan at kakayahan na ipagmalaki. At ngayon? Biglang may sumigaw sa likod. Doc, may emergency po rito. Tumayo agad si Reven at kinuha ang stethoscope. Hintayin mo ako ha. Nasa gitna siya ng pag-alis. Mula sa upuan nang tumigil siya. Handa na siyang tumakbo papunta sa emergency. Pero bago pa siya makatalikod, tinawag siya ni Melis. Reven! Melis, we'll talk later. May emergency kasi. Isang sagot lang. Sasagutin mo lang ako. May ilang nurse na napatingin sa kanila. Melis, hindi dito. Gusto mo pa ba ako? Melis, please. Hindi. Sagutin mo ngayon. Pag-usapan natin to ng pribado ha. Umiling si Melis at inalis ang kanyang braso sa pagkakahawak ni Reven. Huminga ng malalim ang lalaki. Kita sa mukha niya ang pag-aalinlangan dahil sa lugar at oras. Hindi nawala. Hindi naman nawala. Hindi. Kung ganun, be my boyfriend. Melis, CEO ako, sanay ako magdesisyon agad at sa pagkakataong to ako ang masusunod. Tumawa bigla si Reven. Tumingin siya sa paligid na puno ng taong nakatingin sa kanila. talagang wala kang pakialam kung may nakakita o hindi, no? Fine. Umira pa si Melis, pero lumapit na si Reven at niyakap siya ng mahigpit. Okay, ikaw ang masusunod. Good, because I'm not changing my mind. But I have a condition. Ano naman yun? After na medical mission na to, pag-usapan natin ang lahat-lahat. Hindi ko iiwan ang mga pasyente ko ngayon. Doc, may emergency nga po eh. Coming! Bumaling siya muli kay Melis. Wait for me. Di ako aalis. Hihintayin kita. Tumango si Reven sa kaagad na tumakbo papunta sa emergency area. Makalipas ang ilang linggo, matapos ang medical mission, saka lang nalaman ni Melis ang buong kwento mula kay Celeste. Ma'am, may naririnig lang po ako sa isang doktor na nakausap namin dati. Si Doc Reven po, na-suspend daw po siya noon. Suspend? Administrative issue daw. May tinanggihan siyang utos na hindi niya kayang sundin ethically. Nagbakasyon muna siya, kaya po siya napunta ron. Kaya rin po umabot ng 1 taon. Bakit di niya sinabi? Knowing him po, ayaw niya magbukang kawawa. Naging girlfriend ni Reven ang bilyonaryang si Melis Corvara. Halos araw-araw dinadalaw siya nito sa ospital. Doc, dumating na po yung motivation mo. Pero hindi lahat natuwa sa biro ng nurse. May mga bulong-bulungan sa ospital. Mga tanong na hindi sinasabi ng diretso sa harap nila. Ba't siya ang pinili ni Melis? Ang daming mayayamang lalaki na tinanggihan niya dati. Bilyonarya yun eh. Ba't sa kanya pa? Naririnig ni Reven ang ilan sa mga yun. At bawat beses na marinig yun, mas lalo siya nagiging maingat sa kanilang relasyon. Isang araw, habang sabay silang naglalakad palabas ng ospital, biglang huminto si Reven. Melis, kung sakaling dumating ang araw na may masira sa pangalan mo dahil sa akin, sabihin mo agad ah. Bakit naman? Ayoko maging dahilan para questionin ka ng iba.
Ayokong sabihin nila na binaba mo yung standards mo para lang sa akin. Riven, hindi ko binaba ang standards ko. Pinili kita dahil pasado ka talaga. Hindi lang sa mga mata ko, kundi sa puso ko. Hayaan mo ako mahalin ka sa paraang alam ko. Lumapit si Maylis at niyakap ang lalaki. Lumipas ang 3 taon. Si Riven na-promote bilang senior consultant sa ospital at may sarili na rin siyang maliit na klinika sa gilid ng lungsod. Si Maylis naman, pareho pa ring CEO, bilyonarya at mahusay na strategist. Mas lumawak pa ang kanyang negosyo. Mas dumami ang responsibilidad na hawak. Maylis, 3 taon na kayo ni Riven ah. Opo, Kailan ba kayo ikakasal? Sayang naman ang ganda at yaman kung mauunahan ka pa ng iba mong pinsan. Sikat na si Riven ngayon. singit pa ng isang kamag-anak. Baka may iba pang babae na magkagusto sa kanya at mauna pa sa'yo. Hindi ho siya ganun eh. Sigurado ka ba? Opo, kilala ko pa ang nobyo ko. Kinagabihan, nasa sasakyan sila ni Riven. Pagod ka. Family pressure lang. Kailan ba mawawala yan? Kapag may singsing na sa daliri ko? So gusto mo na ba? Ano? Yung singsing. Yung pagpapakasal. Pressure ba yun sa'yo? Hindi. Hindi rin naman ako nagmamadali. Good. Dumating ang araw ng 3rd anniversary nila. Date lang tayo. Walang surprises, promise. Liar! Palagi kang may lihim na plano. Dinala niya si Maylis sa isang tahimik na restaurant sa labas ng lungsod. May mga dilaw na ilaw, tanawing bukirin sa labas ng bintana, at musika na mahina lang ang tunog para hindi makagambala sa kanilang pag-uusap. Umupo sila sa mesa sa tabi ng bintana. 3 years. Hindi halata parang kahapon lang, tinatakasan natin yung fiesta sa baryo. At ngayon, tinatakasan mo naman yung tanong ng pamilya mo tungkol sa kasal. Mas mahirap kasi yun kaysa tumakbo eh. Kumain sila at nagkwentuhan ng mga nangyayari sa kanilang trabaho hanggang sa biglang tumayo si Riven. Banyo lang ako. Huwag kang magtatagal ah. Ilang minuto ang lumipas bago bumalik ang lalaki. Lumapit siya sa harap ng upuan ni Maylis. Riven? Maylis Corvara, 3 taon mo ako minahal ng walang kondisyon. Hinayaan mo akong buuin ang sarili ko. Hindi mo ako minadali. Hindi mo ako kinumpara sa iba. At kahit mas malaki at mas magulo ang mundo mo, pinili mo akong isama doon. Biglang lumuhod si Riven sa harap niya. Riven! Kilala mo ako, hindi ako perpekto, hindi ako mayaman. Pero araw-araw pipiliin kitang mahalin ng walang pag-aalinlangan. Maylis, will you marry me? Riven Salgado, akala mo ba tatanggihan kita? Of course, yes. Hindi na ako na-pressure. Sigurado talaga ako. Tumayo si Riven at niyakap siya ng mahigpit. Pagkatapos, isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Ngumiti si Maylis at yumakap pabalik. 1 taon ang lumipas. Maylis, sabi ni Riven habang inaayos ang cuff ng kanyang tuxedo. hinga ng malalim. Normal lang na masikip at iksi ang likod kapag ganito kalaki ang tiyan mo. Normal sa'yo. Pero hindi naman ikaw yung may dala ng batang to, di ba? Ako kaya. Para lang alam mo ah. Ngumiti si Riven. Yung kalmadong ngiti na minsan ay nakakainis. At ako naman na nagmumonitor ng bawat galaw mo. BP mo kanina okay naman. Sugar level, normal din. Yung baby kicks, malakas pa. Ibig sabihin masigla siya. At mas chill ka pa sa'kin. Buntis ang asawa mo. Hindi ba dapat ikaw mas kinakabahan? Doktor ako. Hindi ako pwede magpanik. Ikaw lang may karapatang magdrama ngayon. Wow! Sinasabihan mo akong nagdadrama lang? Observation lang. Kahit malaki ang kanyang tiyan, patuloy pa rin siya sa pagtatrabaho. Kapag napapasobra siya, nandyan lagi si Riven para umalalay. Kapag umaangal pa rin si Maylis, tatabi lang si Riven at ipapatong ang palad sa tiyan niya. At kahit ayaw aminin ni Maylis, gumagaan agad ang pakiramdam niya kapag ginagawa yon ni Riven. Sumapit ang araw ng panganganak na parang ordinaryong araw lang. Maaga silang pumasok sa ospital, nakabag ang lahat ng gamit at naka-checklist ang mga kailangan.
Reven, kung sakaling, Huwag mo nang tapusin yan sasabihin mo. Kasama mo ako dito, alam ko ang gagawin, doktor ako, pero una asawa mo ako. nang marinig ang unang iyak ng sanggol, napapikit si Maylis at napahawak ng mahigpit sa braso ni Reven. Anong itsura niya? Mukha siyang tayo. May mga mata at ilong kumatangos. Pagkatapos ng ilang linggo, nagpasya silang magbakasyon sa probinsya sa dating bahay ni Reven. Namiss ko to. Ani Maylis habang binubuksan ang bintana para pumasok ang sariwang hangin. Miss ko na rin to. Si Tala, nandun din, mas matanda na at mas mabagal na maglakad. Pero pareho pa ring maamo. Lumapit siya kay Maylis at sininghot ang hangin sa paligid niya. Approve pa rin. Isang hapon, umupo sila sa ilalim ng puno kung saan unang tumigil si Tala noon. Alam mo, kung noon sinabi sa akin na ganito ang magiging buhay ko, Ano, tatakbo ka na mabilis palayo? hindi, mag-a-adjust lang ako gaya ng dati. Ikaw ba, hindi ka na natatakot? Takot pa rin. Pero hanggang ngayon, syempre may dahilan na ako na manatili at labanan yung takot na yun. May mga tao talaga na darating sa buhay natin na hindi basta-basta o dahil lang sa swerte. May tiyak na dahilan kung ba't tayo nagkikita minsan, pero sa likod ng mga yon may mas malalim na dahilan kung bakit tayo pinagtatagpo ng tadhana. Hindi naman lagi sabay-sabay ang takbo ng buhay ng bawat isa. May mga panahon talaga na kailangan muna nating maghiwalay o mahiwalay sa taong mahal natin para lumago tayo bilang isang tao. Para matutunan nating tumayo sa sarili nating mga paa, ayusin ang mga gusot sa ating buhay, at maging kompleto tayo bilang isang tao bago tayo muling magkita. At kung talagang itinadhana kayong magkasama, hindi mo kailangan pilitin ang lahat. Kahit magkalayuman kayo, kahit magkaiba ang landas, ang tunay na ugnayan ay babalik at babalik pa rin. The end.